Diyos, mga minamahal, God bless you, my beloved co-preacher, Brother Eddie Grapani. Praise God, hallelujah. Mga minamahal, magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Tayo po'y dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Mga mahal, idalangin natin sa dakilang Diyos, mga kapatid, na bigyan tayo ng mahal na Panginoon ng spiritual blessing mula sa kanyang mga buhay at makapangyarihang salita. Amen, hallelujah. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, maraming salamat. Dakilang Diyos, hallelujah, sa iyo pong pagkilos sa aming kalagitnaan. Salamat po, mahal na Panginoon, sa paghipo mo sa aming mga puso. Mahal na Panginoon, sa aking minamahal na mga kapatiran sa lugar na ito, na muli mong pinagpala, O Diyos, hallelujah, ng aming mga dalangin, ng mga magpapuring awitin, O Diyos, inialay sa iyo sa araw na ito. Nakaabot sa trono mo ng biyaya. Mahal na Panginoon, sa pamanat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, kahabagan mo kami, linisin mo ang aming mga puso, O Diyos, hallelujah. Marapatin mo, Ama, ng iyong mga buhay at makapangyarihang salita ay siya naming pakinggan, mahal na Panginoon, O Diyos, at tumimo sa aming mga puso, Ama, higit sa lahat, ang aming pagsunod, mahal na Panginoon, sa iyong mga kalooban, O Diyos. Pagpalain mo kaming lahat. In the name of Jesus, hallelujah. Alisin mo ang alinlangan, alisin mo ang pag-aalinlangan sa iyong mga anak, O Diyos. In the name of Jesus, hallelujah. Hindrances, cast out in the name of Jesus. Unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, may mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Mga minamahal, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Mga minamahal, bago pong lahat, ay nais kong magpaabot muna ng pinakamataas na pagpupuri po, pagluluwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. At mga kapatid, I give double honor, respect po sa ating beloved parents in the Lord, amen. At ang kanilang mga ginintuang aral, mga minamahal, ang kanilang anointed preaching, mga kapatid, at ganoon din po, nais ko magpaabot ng aking pagbati sa The Whole Almeida family, purihin ang mahal na Panginoon, ngayon mahal, at sa lahat ng aking mga co-preachers, sa lahat ng ating mga manggagawa, sa lahat ng ating mga kapatiran, mga kapatid ko, sa lahat ng ating mga viewers, mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid ko, at tayo po ay dumako po, mga kapatid ko, sa ating pong aralin sa hapong ito. Purihin ang mahal na Panginoon. Sa aklat po ng Psalms, chapter 133, verse 1, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Amen. Tagalog po, basahin po natin. Dito po sa aklat ng mga awit, 133, versikulo 1. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita, mga minamahal. United Church, mga kapatid. Yan ang ating pong pag-aaralan, mga minamahal. Nagkakaisang iglesia, mga kapatid ko. United members of the church, mga minamahal. Yan ang ating pag-aaralan, mga kapatid. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen. Praise the Lord. May mahal, ang paglago ng gawain, mga kapatid, nasa pagkakaisa. Ang blessing na pangako ng dakilang Diyos ay kanyang binubuhos, mga mahal, sa pagkakaisa. Lahat magsabing amen. Mula po sa ating bansa hanggang sa ating church, mga minamahal, may kasabihan po tayo. United we stand, divided we fall. Ibig sabihin, kung tayo po'y magkakaisa, tatayo tayo, magtatagumpay tayo. Pero kung tayo po'y magkakabahabahagi, babagsak tayo, mauubos tayo. Amen ba? So bago natin lubusang malaman ang kahalagahan po ng unity, ng pagkakaisa, dapat nating sulyapan muna yung antonyms ng unity. May mahal. Yung kabaligtaran ng unity. Ang antonyms po ng unity ay disarray. Ibig sabihin, kaguluhan, mga kapatid. Yan. Ang author po ng lahat ng kaguluhan ay si Satan. Wala na pong iba. Amen. At yung kanyang mga diablo, mga kapatid ko. Yan po ang author, mga minamahal ng kaguluhan. Sa John chapter 10, verse 10,
Ang sabi po ng Bible, mga kapatid ko, referring po ito kay Satan. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy, mga kapatid. Yan ang trabaho ng kaaway ng Diyos, mga mahal. To steal, to kill, and to destroy. Tingnan natin sa Tagalog. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 10, versikulo 10, hindi pumaparito ang magnanakaw kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan ito. Amen. Pinakilala ng dakilang Diyos natin, mga minamahal, kung ano po yung layunin, kung ano po, mga minamahal, yung trabaho ng kaaway ng dakilang Diyos, mga minamahal ko, sa mga anak ng Diyos. To kill, to steal, and to destroy, mga kapatid. Mangwasak, pumatay, mga minamahal, magnakaw ng pananampalataya, mga kapatid ko. Sabi ng dakilang Diyos, I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly, mga kapatid. So, mga minamahal, nakikita ng dyablo na kapag tayo po, mga minamahal dito po sa church, nagiging maligaya ang buhay, mga kapatid. Dito gumagaling yung ating mga karamdaman. Dito nalutas yung ating mga problema. Gagawa siya ng paraan para sirain niya, mga minamahal, yung kagalakang tinatamasa ng mga mananampalataya ng church na ito. Amen ba? Gagawa siya ng kapamaraanan, mga minamahal, sisirain niya yung kagalakang tinatamasa natin, mga kapatid. Sapagkat ayaw po ng dyablo na magiging maligaya po ang mga anak ng Diyos sa loob po ng church na ito. Kaya ang unang gagawin po ng dyablo, mga minamahal, sisirain niya yung unity ng church. Amen? Kaya dapat ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, maging wise, mga kapatid. Nasa pagkakaisa po ang tagumpay ng gawain. Amen? Sa lahat ng gustong pagpalain ng mahal na Panginoon, magsabing, Praise the Lord. Lahat po tayo, mga mahal, kaya tayo nandito sa gawain ito, mga kapatid. Para tayo po ay ingatan ng dakilang Diyos, proteksyonan araw-araw. Amen? Gabayan, patnubayan, pagpalain, mga minamahal ko, at ipagkaloob ng dakilang Diyos yung desire ng ating mga puso, mga kapatid ko. Yan, mga minamahal, ang nais natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, mga minamahal, kapag inalis natin yung pagkakaisa, mga kapatid, lahat ng yan, mga minamahal, puro kabiguan ang darating sa atin. Amen ba? Kaya huwag niyong kalilimutan. Ayaw ng kaaway ng Diyos na tayo po ay magiging maligayang mananampalataya. Kaya nga, mga minamahal, guguluhin niya, mga kapatid, ang mananampalataya. Kaya unang gagawin ng kaaway, sabi ko sa inyo kanina, sisirain niya yung ating pagkakaisa. Kaya hindi man sira yung ating pagkakaisa ngayon, mga minamahal, subalit gusto ko pong, mga minamahal ko, maging advance po tayo. Amen ba? Para nang sa ganun, mga kapatid ko, umiral po yung hindi pagkakaisa, mga minamahal, ay alam mo na yung sasabihin mo sa iyong katabi. Sabihin mo sa kanya, walang magandang katutunguhan yan. Amen? Huwag tayong magkabahabahagi. Amen ba? So pangalawang gagawin ng dyablo, mga minamahal ko, i-distract niya yung mga Kristiyano. Ilalayo niya yung mga Kristiyano sa pakikinig sa gawain ng Diyos. Ilalayo po niya, mga minamahal ko, sa pakikinig sa Word of God. At alam niyo ba, mga kapatid ko, ang gawain ng dakilang Diyos na ito, kung tayo po yung naggawain, mga minamahal, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 po ng hapon, yung oras na yan, hindi sa iyo yan. Sa Diyos yan. Amen? Kaya dapat bawat gawain, bawat parte ng gawain mula po sa MC, sa pag-aawitan, joyful and solemn, sa mga patutuo, mga minamahal ko, sa giving, mga kapatid, sa awitin ng choir, hanggang sa preaching, mga kapatid, dapat mahalaga sa iyo yan. Amen ba? Praise the Lord. Kaya nakaka-bless, mga kapatid, yung mga kapatid natin dito. Mga minamahal ko. Karamihan sa atin, nakikita ko, mga minamahal, walang tayuan.
Nakaupo kayo diyan, mga minamahal ko, walang tayuan. Mga minamahal, umabot po tayo ng alas 11 ng umaga, alas 12 ng tanghali, mga minamahal, walang tumatayo. Wala pong nanananghalian. Amen. Sapagkat mga minamahal, higit nating pinakaasam-asam mga kapatid, kapag araw ng linggo, ay yung pakainin natin yung ating mga kaluluwa. Amen po ba? Kaya mga minamahal, minsan pang ipaalala ko sa ating mga kapatiran, mga kapatid. Pag araw ng gawain, mga minamahal, pagdating po ng choir singing, hanggang preaching time, mga kapatid, isara natin yung mga kantin natin. Amen? Isara natin yung mga kantin natin, minamahal. Mas maganda po, mga kapatid ko, na tayo po yung magkaisa. Amen ba? Ngayon, mga minamahal, huwag malulungkot yung ating mga nagtitinda. Pagkatapos naman ng gawain natin, huwag kayong bibili sa labas. Ubusin niyo yung tinda ng kapatiran natin. Amen? Yan ang pagkakaisa. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya mga kapatid, iyan po ang taktika ng kaaway. Ididistract ka, mga minamahal ko. No? Total, patutuo pa naman dito tayo sa likod. Magkwentuhan muna tayo. Ay, papuri pa naman. Amen? Dito tayo sa likod, magkwentuhan tayo. Mga minamahal, diyan nagtatampo ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Amen po ba? Kaya imbis na mabless tayo sa gawain, mga minamahal ko, pagdating natin dito, may problema tayo, uuwi tayo, may problema pa rin. Amen? Pero kapag nagseryoso tayo, mga minamahal, pupunta ka rito ang bigat ng problema mo. Tinitiyak ko po sa iyo. Kapag katapos mong mapuspos ng Holy Spirit, pagkatapos mong maunawaan, mga minamahal ko, ang Word of God, uuwi kang maligaya. Uuwi kang magaan ng iyong pakiramdam, mga minamahal ko. Pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen po? Kaya mga minamahal, sinisira ng diablo yung focus natin sa Word of God, mga kapatid ko. Para mawala yung focus mo, mga minamahal, sa yung spiritual, guguluhin niya, mga minamahal ko, yung church. Sisirain niya yung focus ng mga Kristiyano sa mga spiritual na bagay. Para watak-watak, mga minamahal, ang puso natin. Watak-watak ang isip natin, mga minamahal, mga mananampalataya. Alam nyo, kahit po 3, 5, mga minamahal na Kristiyano lang ang mawin ng diablo. Kahit 3 hanggang 5, mga minamahal na Kristiyano ang makuha ng diablo, madistract niya, mga kapatid ko. Maalis lamang, mga minamahal ko, maalis niya, mga kapatid ko, yung focus ng maraming mananampalataya. Bakit? Mga minamahal, 3 hanggang 5 lang, mga kapatid ko, ang madisturbo ng diablo, mga kapatid ko. Pwede siyang magtagumpay doon. Bakit? Kasi, mga minamahal, yung mga Israelita noong unang panahon, 3 lang po, mga kapatid, ang problema ni Moses. Si Korah, Dathan, Abiram. Pero alam nyo ba yung 3 ito, mga minamahal, na nainganyo nila 3 milyon. Ganon, mga minamahal ko, ang kaaway. 3 lang ang problema ni Moses, pero mga minamahal ko, yung nainganyo na 3 ito, 3 milyon. Kaya wala sino mang nasa labas ng church ang makakasira sa gawain ng Diyos. Tandaan po natin yun. Wala po sino mang diablo, mga minamahal, sa labas ng church ang makakasira sa Church of the Living God. Amen. Praise the Lord. Kaya ang gagawin ng diablo, mga minamahal, papasok siya sa loob ng church. Sisirain niya yung unity ng church. Kaya, kung walang unity ang mga magkakapatid sa ating pinakamamahal pa sa Kristo, manghihina ang buong church hanggang sa tuluyang mawasak ng diablo ang church, mga kapatid. Tingnan natin ang Galatia, Kapitulo 5, talatang 15 hanggang 16. Dito po sa Aklat ng Galatia, Kapitulo 5, versikulo 15 hanggang 16. Ngunit kung kayo-kayo rin ang nangagkakagatan at nangagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y mga glipulan sa isa't isa. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi ng talatang ito, sabi ni Apostol Pablo, mangag-ingat kayo.
Kung kayo'y magkakagatan at magagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y magaglipulan sa isa't isa. Tingnan nyo. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi niyo gagawin ang mga pita ng laman. Kaya pala, ang church ay divided. Bayin mahal. Kaya pala nadi-divide ang church. Umiiral yung pagkakabahabahagi. Maraming mananampalataya pala, lumalakad sa laman. Yun. Yun yung sagot nun. Kasi kung babasahin mo, unawain mo yung dalawang talatang magkasunod. Sabi ni St. Paul, kung kayo rin ang magagkakagatan, nagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo yung mga glipulan sa isa't isa. Sunod na talata. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi niyo gagawin ang pita ng laman. Isa pala sa pita ng laman, may mahal, yung division. Amen. At kaya nagkakaroon ng division, mga minamahal ko, hindi natin nababantayan mga kapatid, sapagkat maraming mananampalataya, hindi na po lumalakad sa espiritual. Hindi na po lumalakad sa kalooban ng dakilang Diyos. Lumalakad na sa sariling kagustuhan. Kaya pumapasok po ngayon mahal yung spirit of division. Nakikinig po kayo? Pero napakadelikado kapag lumalakad tayo sa laman, sabi ng Romans 8:6, chapter 8, verse 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace, mga kapatid. Tingnan natin sa Tagalog, beloved. Sa aklat ng Taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 6, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Lahat po magsabing, praise the Lord, mga mahal. Ano ba ang sign, mga kapatid, ng paglakad sa laman? Ano ba yung sign na ang mga Kristiyano ay lumalakad na pala sa laman, hindi natin alam? So James chapter 3, verse 14 hanggang 16 po. Basahin natin, beloved brother Joven. Dito po sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 3, versikulo 14 hanggang 16. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang buwaba mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Right. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masasama. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang sabi rito, mga kapatid ko, huwag nating ipagmapuri, sabi rito, kung tayo mayroong mapapait na paninibugho, selos ba? Pagkakampi-kampi sa ating mga puso, maging mahal. Comparison, ayan, mga kapatid. Kapag yung kapatid natin, may mahal, nahigitan ka, naku, grabe, may mahal, talagang nanggigigil ka na, mga kapatid ko. Gusto mo rin magkaroon ng ganon. So mga mahal, hindi mo makamtan, mga kapatid ko, sapagkat wala na pong panalangin nakakarating sa langit, mga mahal, dahil marumi na yung puso natin, ang gagawin natin, mga mahal, wala na. Disalign na, mga kapatid. Division na yan. Wala man dito yan, mga mahal, pero ina-advance ko po kayo, mga kapatid, para meron tayong knowledge, mga mahal, pagdating dyan. Amen po. Meron ba tayong division? Wala. Salamat po, mga mahal. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. So advance, mag-isip ang Kristiyano. Amen. Sabi ng Bible, kung kayo'y mayroong mapapait na patinibugho, pagkakampi-kampi sa inyong puso, huwag ninyong ipagmapuri, huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, galing sa laman at galing sa diablo. 16, sapagkat kung saan mayroong paninibugho o selos at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Mga mahal, tandaan natin ito. Ngayon, ang wisdom naman na galing sa dakilang Diyos, mga minamahal ko, na dapat nating sundan, mga kapatid. Nasa verse 17 hanggang 18. Tingnan nyo, mga kapatid. Sa aklat ng Santiago, Kapitulo 3, versikulo 17 hanggang 18, ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kawaan at ng kabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw,
At ang bunga ng katwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. Purihin ang dakilang Diyos. Yung karunungan daw galing sa langit, mga minamahal, ay naghahasik ng kapayapaan. Lahat magsabing Amen. Sabi rito, ang karunungan galing sa itaas sa mahal na Panginoon, malinis, mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan, maawain, may mabubuting bunga, mga mahal, bunga ng Holy Spirit, walang inaayunan, walang kinakampihan, mga kapatid ko, walang kinikilingan, mga kapatid, lagi siyang neutral. Mga minamahal, kapag hindi ka neutral, hindi mo malulutas ang problema. Lahat magsabing Amen. Kapag mayroong nag-aaway, halimbawa, mga kapatid, at kinakampihan mo yung isa sa kanila, may mahal, hindi malulutas yan. Kailangan neutral ka lang para makita mo, may mahal, kung ano yung root cause ng problema. Naunawaan po. Sabi ng 18, ang bunga ng katwiran ay natatanim sa kapayapaan at sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. So, hindi kumikilos ang dakilang Diyos sa church na walang unity. Amen. Kaya makita nyo, may mahal, yung ibang mga churches, yung ibang mga fellowship, mga kapatid, napaka-dry. Mga minamahal. Para na lang programa ng tao, mga kapatid. Hindi na programa ng dakilang Diyos. Bakit? Wala kasing unity. Tanda na ang church ay walang unity. Wala pong pagkilos ang dakilang Diyos sa kalagitnaan. Matamlay. Matablay na pagsamba, nakakaantok na pagsamba, malulungkot yung mga Kristiyano sa pagsamba, wala pong miracle, wala pong blessings, wala pong mga sariwang patutuo, walang magagandang patutuo, mga minamahal, walang paglago sa spiritual, mga kapatid ko. Ang resulta, hindi dumadami ang miyembro. Dry ang pagsamba ng mga mananampalataya. Amen ba? Pero salamat sa dakilang Diyos sapagkat kanina, mga minamahal, bumaba ang presensya ng mahal na Panginoon sa ating pagsamba. Sa kabila, hindi karapat dapat, mga minamahal, tayo po'y binasbasan ng ating mahal na Panginoon. At alam nating lahat, mga kapatid, yan ay bunga ng panalangin ng ating beloved parents in the Lord. Amen po? Hindi dahil sa atin, hindi dahil sa ating galing, walang galing dito, mga mahal. Dito, mga kapatid ko, pagpapakumbaba. Paghingi ng habag sa dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kaya sa tuwing pagsamba ng mga Kristiyano na wala pong pagkilos ang mahal na Panginoon, mga minamahal, nagkakaroon po ng malaking pagkakataon ng dyablo para hadlangan yung mga plano ng dakilang Diyos sa church. Ito po yung ating tandaan, mga kapatid. Sa ating pagsamba, mga minamahal, sikapin natin lagi na madama ang presensya ng mahal na Panginoon. Pilitin nating madama ang presensya ng mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan. Kumilos siya sa ating kalagitnaan. Bakit po? Sapagat sa tuwing pagsamba ng mga mananampalataya, tayo mangin mahal. Kung hindi kikilos ang presensya ng dakilang Diyos, mga kapatid, nagkakaroon po ng malaking pagkakataon ng dyablo para hadlangan niya yung mga blessings para sa atin. Hadlangan niya, mangin mahal, yung mga plano ng dakilang Diyos sa church ng mahal na Panginoon. Kaya ano po yung ating key verse kanina? Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Amen. Napakaganda raw, mga minamahal. Napakaganda, mga kapatid ko, sa mga magkakapatid na sama-sama, mga minamahal ko, na nagkakaisa. Amen? Napakaganda. So, paano ba lumago ang church sa New Testament? Mga minamahal. Paano lumago yung church sa panahon ng mga apostol? Mga kapatid, Acts chapter 2, verse 42 hanggang 47. Basahin natin. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, versikulo 42 hanggang 47. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nangagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At pinagbili nila ang kanilang mga pag-aari
at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagputol-putol ng tinapay at sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinadagdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangagliligtas. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Last verse, mga kapatid, 47, idinaragdag ng mahal na Panginoon sa kanila araw-araw ang naliligtas. Lumalago sila eh. Mga minamahal, ang Diyos ang nagpapalago. Amen. Kaya pag nakita ng dakilang Diyos, mga mahal, sinunod natin itong pattern na ito ng mga apostol. Lalago ang gawain. Tingnan nyo, mga mahal. Anong sabi ron sa ating nabasa, mga kapatid? Ang sikreto, mga mahal, ng mga apostol, bakit lumago ang gawain ng dakilang Diyos? Unity. Sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng church. Ito lang ang kanilang pinaniniwalaan. Yung turo ng Jesus Miracle Crusade. Amen. Amen. Mga minamahal, magsipanatili tayong matibay daw sa turo ng ating church. Pangalawa, mga kapatid ko, ang mga Kristiyano, mga miyembro ng church ay grabe ang takot sa dakilang Diyos. Mga mahal. Yung takot na sa ating mga pusong mga mananampalataya. Pangatlo po, mga kapatid, generous ang lahat po ng mga mananampalataya. Ano yung generous, mga mahal? Giver. Giver sila, mga kapatid. Yan ang kanilang sikreto. Ang sabi roon, mga minamahal, inipon nila yung kanilang mga ari-arian at ang lahat ay sa pangkalahatan, ang sabi roon, mga kapatid. So, naging giver ang mga mananampalataya. Yan ang sikreto, mga minamahal. Amen. Hindi lang unity, mga kapatid ko, makikita natin yung unity sa mga sunod-sunod na ating pinag-aaralan. Pag may unity, mga minamahalang mananampalataya, mananatili ka sa turo dito. May takot tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Generous tayo sa gawain ng Diyos. Mapagbigay ka sa gawain ng mahal na Panginoon. Bukas palad ka, mga inaman, sa gawain ng Diyos. At ang sabi ng pang-apat, lahat ay nagkakatipon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan ang may unity. Yung iniibig mo yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Lahat ng inaantok magsabing Amen. Tingnan nyo na. Praise the Lord. Lahat ng nagkakatipon, lahat ng Kristiyanong mananampalatayang may unity, sabi rito, mahal nila ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang lahat po ay sabik sa pagtitipon, sa pagdalo. Hindi sila nag-a-absent. Yan ang nagkakaisa. Yan ang church na may unity. Yung 3 times a week na gawain, kulang pa sa atin kapag may unity tayo. Amen ba? Mga minamahal, kaya huwag kayong mag-absent. Praise the Lord. Sana po, mga minamahal, yung araw ng Miyerkules, ganito rin karami. Sana pati yung ating overnight, mga minamahal, ganito rin karami. Amen ba, mga kapatid? Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Sabik ang lahat sa pagtitipon, sa pagdalo. Wala pong nag-a-absent dyan. Mga minamahal. At sama-samang nagpupuri. Sama-samang nagpupurit na nanalangin, mga minamahal, sa dakilang Diyos. Kaya ang bunga nun, mga minamahal, magdaragdag ang dakilang Diyos ng kaluluwa. Pararamihin tayo. Amen? Praise the Lord. Purihin ang dakilang Diyos. Mga minamahal, yung isang sasakyan, mga kapatid, napaka-importante dyan ng langis. Ano po? Yung makina ng sasakyan, kahit bulok-bulok na yung kaha, basta alaga sa langis, may mahal ang makina. O mahal ko, puwersado yan. At mga kapatid, napakagandang manakbo niyan. Ganon din sa mananampalataya. Nakikinig ba kayo? Mga minamahal, ang langis dapat nandito sa atin. Yung Holy Spirit, mga kapatid. Yan ang nasa atin. Sapagat yung Matthew chapter 25, verse 8 hanggang 13, mga minamahal, ako na po magbabasa. Sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan nyo kami ng inyong langis
sapagkat nangamamatay ang aming ilawan, datapwat nagsisagot ang matatalino't na nagsabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibilit, magsibili kayo ng ganang inyo. Verse 10, at samantalang sila nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahahanday, nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang ibang mga dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Darapat sumagot siya at sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala. Mangagpuyat kayo at sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw niyang oras, mga kapatid ko. Mga minamahal, ito po'y 10 virgin sa Matthew chapter 25. Yung pong may mga langis nakapasok sa langit, yung mga wala, mga mahal, hindi nakapasok sa langit. Ang langis po ng Kristiyano, mga mahal, yung kapuspusan ng Holy Spirit. Amen po. Kinakailangan, mga minamahal ko, lagi tayong puspos ng Holy Spirit. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid ko. Hallelujah. Kaya dapat ang level po ng oil sa puso natin, yung Holy Spirit sa puso natin, mga minamahal, yan po ang titingnan ng dakilang Diyos. Yan po, mga kapatid, sabi ng Ephesians 1:13, mga minamahal, yung tatak natin, mga mananampalataya, yun yung Holy Spirit, mga kapatid. At yun po, mga minamahal, ang ating pinaka-access, mga kapatid, para pumasok tayo sa langit. Amen. Kaya dapat ang mananampalataya, mga minamahal ko, ay nasain lagi na tayo po ay mapuspos ng Holy Spirit. Kaya sa level po ng oil ng puso natin, titingnan po ng dakilang Diyos bago tayo papapasukin sa langit. Amen ba? Ano ba ang level, mga minamahal, ng oil of the Holy Spirit sa puso natin? Punong-puno ba yan? Amen? O kalahati lang ba yan, mga minamahal? O tuyong-tuyo, mga kapatid? Wala po, dry ng Holy Spirit sa ating mga puso. Mga minamahal, check natin lagi yan. Sabi ng Ephesians chapter 5 verse 18, basahin natin. Ephesians chapter 5 verse 18. Sa aklat ng taga-Efeso, Kapitulo 5, versikulo 18, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y magpuspos ng Espiritu. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Bilin, mga minamahal, ang salita ng Diyos sa mga Kristiyano. Mga puspos kayo ng Espiritu Santo, sabi rito. Be filled the Spirit of God always. Maalala niyo bang mga apostol, mga minamahal, nung sila'y makatanggap ng Holy Spirit? Acts chapter 2, mga minamahal, sa the day of Pentecost. Chapter 2, verse 1 hanggang 4, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. They were all with one accord in one place. Nagkaisa sila. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Verse 3, then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Yung mga apostol, mga minamahal, nagkaisa raw sila bago dumating yung Holy Spirit. So hindi po ibubuhos ng dakilang Diyos yung kanyang Holy Spirit kung hindi sila nagkaisa. Nakikinig po ba kayo? Nagkaisa muna sila bago sila tumanggap ng anointing ng Holy Spirit. Ganon din sa panahon natin. Nagkaisa muna dapat tayo, magkakaisa tayo, may mahal, bago dumating yung blessing sa atin. Amen? Walang tutugunin ang dakilang Diyos na panalangin, may mahal, kung wala pong pagkakaisa, lahat magsabing amen. So magiging maayos lang ang pagsamba ng mga anak ng Diyos kung nagkakaisa, mga minamahal ko, doon lamang ibubuhos ng mahal na Panginoon, mga mahal, yung lahat ng pagpapalang kanyang pangako sa atin. Amen ba? Magkaisa tayo, mga minamahal, sa lahat ng ating plano sa church. Hindi pwede, mga kapatid ko, yung bahala ka dyan.
Ako basta sasamba lang, tapos uuwi na ako. Ngayon, mahal, bahala na kayo dyan. Hindi pwede yun. Bahagi tayo sa katawan ng ating Pasokristo, sa ating mahal na Panginoon. Amen. May tungkulin tayong gagampanan, mga kapatid. Kinakailangan natin gumawa ng gumawa, mga mahal, sa ating mahal na Panginoon sa kanyang gawain. Amen po ba, mga kapatid ko? Siyempre sa Lord, mga mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pag may unity kasi, nandun po yung anointing. Pag mayroon pong unity, naroon lahat ng blessing, mga mahal. Sabi nga ng Psalms 133 verse 1 o verse 3, the Lord commanded the blessing. Sabi niya. Psalms 133 verse 3, the Lord commanded the blessing. Uutusan niya ang pagpapala, may mahal, ibuhos sa iyo. Mga kapatid, kapag meron tayong pagkakaisa. Di ba yung 133 verse 1, mga mahal? Napakaligaya, napakaganda ng mga anak ng Diyos na nagkakaisa. Pagdating sa verse 3, sabi roon, the Lord commanded the blessing, mga kapatid. Life forevermore. Amen. Tingnan natin sa Tagalog, minamahal. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 133, versikulo 3. Gaya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa makatuwid bagay ang buhay na magpakailan paman. Amen. Sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa makatuwid bagay ang buhay na magpakailan paman. Sa English maganda po eh. The Lord commanded the blessing, life forevermore. Amen. Ibig sabihin, may mahal, inutusan niya yung blessing o inutusan niya ang pagpapala, may mahal, na ibigay sa iyo. Amen ba? Praise God. So, sikreto po ng bawat pamilya, may mahal. Yung unity, mga kapatid ko. To be blessed completely. Amen ba? Praise the Lord. Mga minamahal. Hindi po, mga kapatid ko, nagkaiba-iba yung ating pong isip. Dapat isa lang, mga mahal. Mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Kung paano ang ating pinakamamahal pang Kristo, siyang ulo, ang katawan na yung church, mga minamahal, kinakailangan, mga kapatid ko, kumilos ng iisang layunin ang church. Hindi pwedeng kumilos ng iba't iba ang katawan ng ating mahal na Panginoong Kristo. Kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 14 verse 33, tingnan natin ito. 1 Corinthians chapter 14 verse 33. Sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 14, versikulo 33. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Lahat magsabing praise the Lord. Ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Hindi siya Diyos, mga minamahal, ng pagkakabahabahagi. Siya po ay Diyos, mga minamahal, ng kapayapaan. Pagkakaisa. How to unite? Philippians chapter 2 verse 1 and 2, mga mahal. Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy, sabi ni St. Paul, by being like-minded, isa yan. Having the same love, full of love, being of one accord, sabi ng Bible. Amen. And one mind. Isang isip lang. Ay, mahal. Sa verse 3, let nothing be done through selfish ambition. Amen. Huwag natin, mga minamahal, pairalin yung ating mga sariling interest, sariling ambisyon, or conceit. But in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Huwag mong sabihin sa kapwa mo, mga mahal, mas higit ako sa iyo. Mas banal ako sa iyo. Amen. Mas marami akong nagagawa sa iyo.
Mas masigasig ako kaysa sa iyo, mas mainit ako kaysa sa iyo. Ay mahal, huwag daw, mga kapatid. Amen. Ang sabi roon, mga minamahal, ariin mo mas higit, mga mahal, yung kasama mo kaysa sa iyo. Tingnan natin sa Tagalog po, mga mahal. Philippians chapter 2, verse 1 and 2. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 2. Kaya nga, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awa at habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y magkaisa ng pag-iisip, Right. magtaglay ng isa ring pag-ibig, na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Amen. Isa lamang pag-iisip, mga kapatid. 3. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pagmamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipagpalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa sa kanyang sarili. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Praise the Lord! Matamlay ang palakpak natin. Yung palakpak na nagkakaisa, mga minamahal, malutong yan eh. Amen ba? Ipinapalakpak natin to sa mahal na Panginoon, hindi naman sa tao eh. Amen? Praise the Lord, mga minamahal. Magkakaisa tayo, mga minamahal, magkakaroon tayo ng unity. In what way? Sabi ng Bible, one mind, one mouth, speak the same thing, sabi ng Bible. Amen? Praise the Lord. Wala pong marites. Wala pong marichu. Amen? Amen? One mind, one mouth, mga minamahal, yan ang gusto ng dakilang Diyos. Kasi gusto po kasi ng kaaway ng dakilang Diyos, sirain yung pagkakaisa ng mananampalataya. Lalo ngayon, may mahal, malapit na yung ating 50th anniversary, mga kapatid. Alam niyo, sino pong nalulungkot sa inyo, mga inmahal, na isang araw na lang ang gawain natin sa Luneta? Lahat po tayo, hindi po ba? Amen? Kaya mga minamahal, itong araw na itong special, mga kapatid. Linggo yan, mga inmahal. Lahat tayo sumama. Ipakita natin sa dakilang Diyos yung ating unity. Amen ba? Mga inmahal, sinasabi lagi ng ating beloved honorable pastor, mga mahal, huwag niyong kalimutan ito. Extreme sacrifice makes you perfect. Habang nahihirapan ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, lalo kang napapabanal, mga mahal. Lalo kang binabanal ng dakilang Diyos. Amen. Nahihirapan kami, mahal, pero grabe naman ang joy. Praise the Lord. Mga mahal, purihin ang dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga mahal, hindi tayo mahihirapan, mga kapatid, sapagkat nagpagawa po tayo ng tent natin. Ayun, mahal. Meron tayong sariling tent, mga kapatid. Kaya mga anak ng Diyos ng alas-asin, mga minamahal, tayo po ay dumalo, mga kapatid ko, sa ating 50th lahat. Walang mag-a-absent. Amen ba? Praise the Lord, mga mahal. Walang mag-a-absent, mga kapatid. Baka sabihin ng iba, webcast na lang ako. Alam nyo, yung webcast, yan po'y para sa mga taga-ibang bansa na wala pong gawain. Tayo na sa Pilipinas. Amen ba? Mag-webcast na lang tayo, mahal. Nasaan yung effort? Nasaan yung unity? Yung mga kapatid mo, mga minamahal ko, nagsasakripisyo sa Luneta. Tayo, mga kapatid, nasa sopa lang, mahal. Kumakain lang habang nanonood. Amen? Mahal. Walang sakripisyo. Ang mahal na Panginoon, mahal, buhay niya binigay sa krus. Naghirap siya. Pinasa ng krus na mabigat, mahal. Nilalatigo siya, mga kapatid. Sinasampal siya, sinusuntok siya. Hindi para sa kanya yon, para sa atin yon. Amen? Kaya naman konting sakripisyo lang, mga minamahal. Dadalo tayo sa Luneta, mga kapatid ko. Lahat, mahal ng nagsakripisyo. Pagpapalain ng mahal na Panginoon yan. Naalala ko, mga kapatid, nung tayo nasa Baguio City, umuulan, mahal, sa Lions Park tayo nung araw. Umuulan ng yelo, mga kapatid. Yung isang adult choir member, sumilong. Ayaw niyang magpaulan, mahal. Samantalang lahat kami basang-basa, mga kapatid.
Sunday po yun. Ngayon, mahal. Alam niyo ba, kinabukasan, nabalitaan ko mga kapatid, yung sumilong inaapoy ng lagnat. Samantalang kami nagpaulan, mga mahal, wala kaming sakit, ang lulusog namin. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord, mga mahal. Kaya mga kapatid ko, sama-sama tayo. Amen. Pero bago tayo dumalo, mga mahal, bukas ang fasting house natin. Mag-ayuno tayo. Amen ba? Lahat, mga mahal, ng willing mag-ayuno, magsabing, praise the Lord, mga mahal. Ayan mga kapatid. Narinig yan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. Purihin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo na mga tinawag ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, na narito ngayon, mga kapatid. Pinatawad sa ating mga kasalanan, binago ang buhay, pinagaling sa lahat ng uri ng karamdaman, hindi tayo tumitingin sa gawa ng dyablo. Amen? Hindi natin inaayunan, mga mahal, ang gawa ng dyablo. Praise the Lord, mga kapatid. Purihin ang mahal ng Panginoon. Kaya mga minamahal, salamat sa dakilang Diyos sapagkat malayang malaya tayo dito, mga kapatid. Salamat nga sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Ating beloved Minister Willie James Almeida Jr., mga kapatid, na kasama natin dito. Kahit na 3 days lang. Dito po nag-ayuno. Amen? Praise the Lord. At mga minamahal, nung papaalis ng ating beloved Pods, mga kapatid, anong sabi niya? Babalik ako. Amen! Praise the Lord, mga mahal. Ang sarap kasing mag-ayuno dito, mga kapatid. Napakapayapa, mga mahal. Napaka-presko. Sa palakpak natin sa ating mahal na Panginoon, tumayo tayong lahat. Mga mahal, tayo po'y umawit sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Mga mahal, revive us, O Lord. Ating awitin, mga kapatid. Hallelujah. Mga mahal, mula ngayon, wala na pong sasamba sa dakilang Diyos na matamlay. Amen. Wala na pong sasamba sa dakilang Diyos, mga mahal, na dry, mga kapatid. Sasamba tayo sa mahal na Panginoon, mga mahal. May unity, may revival, amen. May kalakasan, may kagalakan, mga minamahal. May desire, mga kapatid, na ating palugdan ang dakilang Diyos. Revive us, O Lord. Let your spirit move inside this temple. Revive us, O Lord. Kausapin natin ang dakilang Diyos. Let the river flow into our hearts. Minsan pa. Revive us, O God. Revive us, O Lord. Thank you, Jesus. Let your spirit move inside this temple. Revive us, O Lord. Let the river flow into our sometimes they're fine, sometimes it's almost gone. There are times that we can feel your presence. Lord, your children can live without your heart. Hear our prayer, revive us once again. Revive Spirit move inside this temple. Yes, God. Hallelujah. Revive us, oh Lord. Let the river flow into our heart. Let the fire burning deep within our hearts. Let the blaze tear our souls today. Lord, a Christian can't live without your mind. Hear our prayer,
revive us once again. Revive us, oh Lord. Let your spirit move inside this temple. Revive us, oh Lord. Let the river flow into our heart. Sometimes they're fine, sometimes it's almost done. There are times that we can feel your presence. Oh, the Christian can't live without your fire. Hear our prayer, revive us once again. Revive us, oh Lord. Hallelujah. Let your spirit move inside this temple. Revive us, oh Lord. Let the river flow into our heart. That the fire burning deep within our hearts. Let the blaze stir our soul today. Lord, the Christian can't live without your fire. Hear our prayer, revive us once again. Revive us, oh Lord. Hallelujah. Let your spirit move inside this temple. Revive us, oh Lord. Let the river flow into our heart. Revive us, oh Lord. Let your spirit move inside this temple. Revive us, oh Lord. Let the river flow to our heart. Let the fire burn deep within our hearts. Let the flames stir our soul today. Oh, the Christian can't live without your fire. Hear our prayer, revive us once again. Revive us, oh Lord. Let your spirit move inside this temple. Revive us, oh Lord. Let the river flow into our hallelujah, hallelujah. Revive us, oh Lord. Let your spirit move inside this temple. Revive us, oh Lord. Let the river flow into our hearts. Thank you, Jesus. Lahat ng nakadama ng presensya ng mahal na Panginoon, magsabing praise the Lord. Napakagandang awitin. Awiting pagsusumamo sa mahal na Panginoon. Lord, minsan pang i-revive mo kami. Sisimulan namin ito sa unity. Magsisimula kami sa pagkakaisa. Magkakaroon kami ng malasakit sa iyong gawain mula sa araw na ito. Tutulong ako sa gawain mo, O Diyos. Tutulong ako, mahal na Panginoon, sa lahat ng project ng church. Dadalo ko sa 50th anniversary.
Hindi ako magpapahadlang, mahal na Panginoon. Gamitin mo ako. Isama mo ako sa nagkakaisang mananampalataya. Naroon ang kagalakan. Naroon ang blessing sa pagkakaisa. Nandun ang kagalingan ng karamdaman sa pagkakaisa. Lord, dalhin mo ako sa pagkakaisa, O Diyos. Hallelujah. Revive us, Lord. Revive us, O God. Revive us, O Lord. Let your spirit move inside this temple. Revive us, O Lord. Let the river flow into our heart. Revive us, O Lord. Let your spirit move inside this temple. Revive us, O Lord. Let the river flow to our heart. Yes, God. Pwede ba nating palakpakan ang mahal na Panginoon? Palakpak na nagkakaisa, manginmahal sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, oh God. Thank you, Jesus. Glory to God. Glory to God. Amen. Amen. God bless you, mga mahal. Manalangin tayo sa dakilang Diyos natin. Dalangin natin ang mga baguhan, mga mahal, kung meron man. Dito sa atin, mga mahal, maging sa lahat ng mga nanonood, mga kapatid. Kailangan natin ang mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Mga mahal, papasukin natin siya sa ating puso, mga kapatid. Hallelujah. Paghariin natin ang mahal na Panginoon sa ating mga puso, mga mahal. Gawin natin siyang tunay, mga mahal, na hari ng ating mga buhay. Mga mahal, ating pagsisihan ng ating mga pagkakasala, mga kapatid, sapagkat sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Mga mahal. Dakilang Diyos, mga minamahal, tinubos tayo sa krus ng Kalbaryo. At para maging anak tayo ng dakilang Diyos, mga minamahal, kailangan papasukin mo siya sa iyong puso. Sumunod kayo sa aking panalangin, may mahal, sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong mga salita na aking napakinggan sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, isa akong taong makasalanan, marumi sa iyong harapan, ngunit ako'y nagsisisi, humihingi ng tawad sa aking pagkakasala. Patawarin mo ko, mahal na Panginoon. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Gawin mo kong tunay mong anak, Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katotohanan, tagapagmana ng iyong kaharian. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay, maging aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, aking hinihingi. Amen. Kaming manalangin para sa inyo, mahal. Opo, mapagpala naming Ama sa langit. O Diyos, pagpalain mo, mahal na Panginoon, na lahat ng aming magiging kapatid, mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo sila, O Diyos. Hugasan mo sila ng banal mong dugo. Mahal na Panginoon, dakilang Diyos, hallelujah. Sulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Dakilang Diyos, ngayon mo sila tunay mong anak, Kristiyano sa puso, sa gawat katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Sa pangalan ni Jesus, aming hinihingi, O God. In Jesus' name, lahat magsabing Amen. Hallelujah. God bless you po, mga minamahal. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga kapatid. Sama-sama tayong dumalangin sa ating mga pangangailangan. Hallelujah. May mahal, itaas natin ating mga kamay. Nais niyong lumuhod, nais niyong tumayo. May mahal, nasa inyo po yun. Mga kapatid, sama-sama tayo. Hingin natin sa dakilang Diyos, may mahal ang ating mga prayer requests, mga kapatid, ang ating mga kahilingan. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, hallelujah, minsan pa, ang mamalal pangako mo, Diyos, sa bawat sa amin, matapos namin gawin ang iyong kalooban, mahal na Panginoon, diringgin mo kami sa aming mga dalangin, ang mamanal, patawarin mo kami, mahal na Panginoon, linisin mo kami, o Diyos, sa aming mga puso, mahal na Panginoon, nadudungisan, o Lord God, gawin mo kami kalugod-lugod sa iyo sa tuwi-tuwi na sa bawat sandali ng aming buhay, mahal na Panginoon, sa pagdadat panalangin ng beloved, Honorable Pastor Will Estrada Almeida, dakilang Diyos, sampu ng kay beloved Almeida children, mahal na Panginoon, nabutin mo ang pangailangan yung mga anak ko, Diyos, hallelujah, Lord God, ano man ang kanilang pangailangan, mahal na Panginoon, mga prayer requests, o Diyos, unspoken requests, ang
ang mga sakit karamdaman, mga Panginoon, kawalan at buhay. Dakilang Diyos, hallelujah, Lord God, pagpalain mo yung mga anak mo banal. Pagalingin mo sa karamdaman, bigyan mo ang dalangin o Diyos in the name of Jesus. Father, we pray in Jesus' name. In Jesus' name. Ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Kaliwang kamay, may mahal patong sa parte ng karamdaman kung meron man. Mga kapatid ko, sawayin po natin. May problema kayong mabigat, itaas ang dalawang kamay. May mahal nakikita ng dakilang Diyos ang ating mga kalagayan. Hallelujah. In the name of Jesus. Sama-sama namin, mahal na Panginoon, sinasaway sa dakilat marilag na pangalan. In the name of Jesus, lahat ng uri ng karamdaman sa mga anak ng Diyos, cast out, be healed in Jesus' name right now. Hallelujah. Lahat ng uri ng karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, leprosy, arthritis, rheumatism, goiter, gout, cast out, arthritis, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Poverty problem, cast out in Jesus' name. Pawalan na hanap buhay, pag-aalinlangan, palalamig, palulupaypay, cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Tumayo tayong lahat, mga minamahal. Purihin natin dakilang Diyos, mga kapatid. Bilang pananampalataya, taas natin mga kamay. Mga minamahal, tayo po'y tatalon. Mga kapatid ko, 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, sigaw natin mula sa puso. Mga minamahal, para tatakas ang demonyo, mga kapatid ko. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, nabibigyan ang demonyo dyan, mga kapatid. Pag galing sa puso, mga minamahal, tatakas ang demonyo, mga kapatid. Pag dito lang sa labi, mga minamahal, hindi tatakas ang demonyo. Kaya mula sa puso, mga minamahal, 3 times, jump. Hallelujah. 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 Hallelujah, praise the Lord. Lahat ng pinagpala magsabing, praise the Lord.